At yun na ano mga kabayan, at tila bagay meron pong patama Meron pong patama. Ito pong si Idol Dennis Trillo. Dito po sa gobyerno ni Bangag Jr. mga kabayan. Bakit po mga kabayan? Bakit po natin nasabi? Ito po nagsalita po si Sir Dennis Trillo. Ano pong sabi ni Sir Dennis Trillo? Ito po ang sabi niya. Dan na po magbayad ng tax nung isang araw. Pwede nyo nang nakawin ulit. Patay tayo dyan. Ito po yung balita patungkol dyan, mga kabayan Dan na po magbayad ng tax, pwede nyo nang nakawin ulit, ayon po kay Sir Dennis Trillo. Yan ang pahayag ng aktor na si Dennis Trillo. Isang patama sa garapalang korupsyon at kawalan ng pananagutan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa ilang post sa kanyang official Facebook account, binubuhos ng aktor ang inis at pagkadismaya tulad ng maraming Pilipinong pagod magbayad ng buwis pero walang nakikitang hustisya o pagbabago. Umani ito ng libo-libong reaksyon at sinasang-ayunan ng mga netizen na matagal nang nagtatanong kung saan nga ba napupunta ang pera ng bayan. Hindi ito ang unang pagkakataon na naglabas ng ganitong sentimiento si Trillo. Tulad ng mga ordinaryong mamamayang nagbabayad ng buwis, nagtatanong ang aktor tungkol sa transparency ng gobyerno. Bakit wala tayong resibo sa gobyerno kung saan proyekto napupunta ang mga binabayad ng buwis? Nauna na rin nag-viral ang isa pang social media post ang aktor. Sa dami ng nasangkot, hanggang ngayon wala pa ring nananagot. Para sa marami, ang mga salitang ito ay tinig ng Pilipinong sawang magbayad, manood, maghintay, pero tila bagay walang hustisyang dumarating. So, yun nga po ng mga bayan, hindi na po napigilan ni Sir Dennis Trillo na magkomento po patungkol nga po sa nangyayari sa ating bansa na grabe naman po talaga ang nakawan. Ngayon lang po nangyari ito mga bayan na yung mga artista nawawalan na po ng gana magbayad ng tax. Partida, nagbayad na po si Sir Dennis Trillo ng tax mga bayan. Pero saludo pa rin kami sa iyo, sir, dahil nagbo-voice out ka. Ikaw yung nagiging voice out ng mga taong walang boses. Yan, mga kabayan. At sa iba pang balita, ito, panoorin po natin, Pinag-uusapan natin ang affordability. Imbes na naipababa natin, lalo papataas po Ngayon, to make matters worse, ito, yung green energy auction natin, prices have not been reflected yet in the billing cycle, pero consumers will soon be charged. So dalawa pong renewable energy subsidies na po ang rito, yung FIT and the GEA. So ano pong gagawin ng DOE rito? To manage the overlap in renewable energy incentives para maiwasan natin ang overlap or double charging sa mga consumers natin. So, again, the question, is DOE focus limited to supply of generation without assessing the impact to the end users? Mr. Chair, ang GEA kasi, it will be subsidized and it will be reflected eventually nga sa bill natin at it will increase, no? But as on an overall, because of GEA also, we are also in our energy mix will be included cheaper renewable energy. So may balancing din na rin yan. Kung bumibili ka ng ang generation mo, may epekto din dyan, nabababa din siya, pero umaakyat din yung subsidy mo. But I think overall, it will be more of a reduction rather than increase, Mr. Chair. Sana mapil natin, Madam Secretary, lalong-lalo na po yung mga consumers po natin na talagang mahirap na mahirap. Patuloy po silang nagte-text kay Chairman Sherwin. Sabi nila, pinakikita po kasi sa akin ni Mr. Chair yung mga text messages almost every day. Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law to make the people happy. Hindi, pinakikita mo kasi talaga pong because of that, tad na po kami ng ng text messages
You want us to be happy, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend the law. Ha? Alisin na muna natin yung system loss na yan. Na hindi naman magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang naman. Palagay mo, palagay lang natin, pag inalis natin yung system loss, there's a general loss of, let's say, 1.5 billion per year across the board. Andyan na yun sa generation, andyan na yun sa transmission and distribution. Palagay lang, no? 1.5 billion ang nawala sa kanila. Pag tinignan mo yung financials nila, 22 billion, 24 billion per annum. Yung ba naman 1.5 na? Ang laki bagay ba naman sa... Pero yung 1.5 billion na natipid po across the board doon sa mga consumers natin, nararamdaman po nila yun. Yun po yung principle. Pasensya na po kayo at ako'y talagang makulit sa ganito. Mr. Chair, because we're talking here of not just Meralco but also the electric cooperatives. Oo naman. Doon sa singil nila, wala nga din silang return na binibigay sa kanila. Kaya't kung sila din ang mag-absorb ng cost ng system loss na yan, ay baka mas mahirapan po ang kanilang operasyon. Baka mas mahirapan, ha? Pero hindi pa natin alam na mahirapan talaga. Baka lang, ano? Yung energy plan po natin, Madam Secretary, 2023 to 2050, yung renewable energy is targeted to supply 35% ng ating power generation mix by 2030. Palagi po nating nasasabi ito. And to increase to 50% by 2040 and become the dominant source of electricity by 2050. Napakaganda pong projection, Yusek, hindi ba? Pero narinig ko po si Undersecretary Kapongkol. Kala mo siguro hindi kita... Kala mo nilalampasan kita, hindi. Pero ang sabi mo kasi, we are now at 24% RE share in the energy mix, sabi mo. Sabi naman kanina ni Yusek Guevara, 31%. Parang magkaiba ngayon. Ikaw 24%, ikaw naman 31%. Ano man totoo rito? Yung pong megawatts ay 30%. Yung pong megawatt hours, yung po yung 22. Hindi po. Apa. Share po 20 sa energy mix po yung pinag-uusapan natin. Sabi po ni Yusek Kapongkol, nasa 24% na po yung renewable energy sa energy mix. Kanina man tinatanong ko kayo sa energy mix, ilang percent na ba yung renew? Sabi nyo naman 31. So sa percent po kayo nagkakaiba. So alin po, 24 o 31? Pareho pong tama. Yung pong 31 kasi in megawatts, yung installed, yung capacity po in megawatts. Nako. Yung pong 24 in megawatt hours. Ewan ko Energy ba? po yon. Baka si Administrator Almeda lang makakaintindi sa inyo dyan. Nagkaroon po ng SIP ngayon sa US. Yung pagtulong nila sa kanilang mga kaalyadong bansa, di ba? Ayaw na ni Donald Trump. Wala na sa akin yan, kanya. Basta ako sa giyera na lang ako magko-concentrate, di ba? So, ano epekto sa atin ngayon, ma'am? Sabi mo, sabi ni... Sino ba nagsabi? Nakita ko rito ikaw pala nagsabi. Chairperson sa Turnino 1, wala kang epekto sa akin yan. Sige nga, paano natin... Hindi, sinabi mo. It was supported by ERC Chairperson Francis Wan. Kasi dito, the DOE said the SIP in U.S. renewable energy policy under President Donald Trump will have minimal effect to the Philippines. Oh, you supported it.
Actually, Mr. Chair, I don't recall that statement made, but yes, we support the Department of Energy's stated position regarding the impact of the shift in the policy in the United States. Meron ng formal assessment, Madam Secretary, that this will not affect our program, energy program. Yes, Mr. Chair, currently wala namang investor na US sa Philippines, or very minimal lang sa renewable energy. Mostly Asia and Europe ang investor natin, Mr. Chair.